Alright, magandang umaga. Good morning mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan all over the world. And I'm so happy and grateful to be back. Magandang umaga. Welcome back to the Living Word Web Radio. And I'm your pilot of the airwaves. Ako po ang iyong kaibigan, Pastor DJ Amor D. The voice of His inspiration across the airwaves. Ngayon po ay araw ng linggo, May 24, 2026. Araw ng linggo, tayo po ay mananambahan. Punta po tayo sa ating mga kanya-kanyang churches para sambahin ang ating Panginoong Diyos at magbigay puri sa Kanya. Ang atin pong pagbubulay sa umagang ito ay hango sa Book of John or John 7:37, chapter 7, verse 37 to 39. Kaya kung meron kayong mga Bible dyan, buksan na lang po ninyo sa inyong mga Bible mula sa Juan chapter 7 to 39. Ang pagbubulay natin ngayon ay may pinamagatang ang bukal ng buhay na hindi nauubos. Ang pangako ni Jesus ng buhay na tubig. Ang pangako ng ating Panginoong Jesus ay buhay na tubig. Ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa John 7:37. Magandang araw mga kapatid at mga tagapakinig. The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ito po muli si Pastor DJ Amor D at sama-sama nating pag-aaralan ang makapangyarihang salita ng Diyos. Magandang umaga po. Yung mga bagong dating po nating mga kaibigan. Magandang umaga kay Ma'am Alma. Watching from United States of America. Magandang umaga po dyan. Magandang gabi po dyan, ma'am. Okay, and of course, saying hello kay Ma'am Jing ng Jing Blanquera ng Dagupan City. Hello, ma'am. At siyempre sa kabuuan ng ating mga kagrupo diyan sa NRC CMTU. Anyway, meron na bang natapos sa inyong pinagmimitingan? Pasensya na po at hindi ako nakakasama, and hopefully agree naman ako sa lahat ng pinagkukwentuhan. And welcome also kay Jinjin Filarca. Magandang umaga. Okay, araw ngayon ng linggo, kaya wag po natin kaliligtaan na tayo po ay makapag-church. Pero kahit paano, dito ay meron na po tayong pagbubulay-bulay. Pero iba po yung makakapag-church at makasama natin ng personal, yung ating mga kaibigan. Makikita po. Si Jing Fabian, San Fabian, si Ma'am Jing, mula pala sa San Fabian, Pangasinan. Okay, greetings po dyan at ano man pang inyong ginagawa ngayon sa umagang ito. Ngayon ay araw ng paghihiwalay ng mga dekolor, sabi nga nila, o kaya paglalaba. Okay, sama-sama po tayo sa ating pagbubulay sa makapangyarihang salita ng Diyos. Na nagsisilbing pagkain ng ating espiritual na buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang tila nauuhaw
Uhaw sa pag-ibig, uhaw sa kapayapaan, uhaw sa pagmamahal. At tunay na kahulugan, okay, at yung tunay na kahulugan ng buhay, maraming mga naghahanap ng kasiyahan sa pera, relasyon, o tagumpay. Ngunit nanatiling walang laman ang puso. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Okay? Ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Bakit nga ba kailangan nating lumapit sa Kanya? Ngayong umaga, ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Mga minamahal na kaibigan, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Mga kapatid, pag-usapan natin ngayon patungkol sa bukal ng buhay na hindi nauubos. Ito po, ang may akda po ng aklat na ito ay si John, na ay sinulat ni John na the Apostle, isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya rin ang tinatawag na disciple whom Jesus loved. Ang layunin ng aklat na ito, isinulat ang aklat upang patunayan na si Jesus ay anak ng Diyos at upang ang mga tao ay sumampalataya sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 20 verse 31, sabi dito ay, ngunit ang mga ito ay nasulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tingnan po natin ang historical background ng John 7:37 to 39. Ang tagpong ito ay nangyari sa panahon ng Feast of Tabernacle o Pista ng mga Kubul. Isang mahalagang kapistahan ng mga Hudyo. Sa huling araw ng pista, ang pari ay kumukuha ng tubig mula sa lawa at ibinubuhos ito sa altar. At bilang simbolo ng panalangin para sa ulan at pagpapala ng Diyos. Habang ginagawa nila ito, tumayo si Jesus at malakas na nagsabi, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Napakalalim ng kahulugan nito, mga minamahal kong kaibigan. Ipinapahayag ni Jesus na siya ang tunay na pinagmumulan ng espiritual na buhay. Ipinapahayag na si Jesus lamang, siya lang yung tanging pinagmumulahan ng kapayapaan, siya yung tanging pinagmumulan at tanging inaasahan natin. Kung humingi ka ng ulan, nanggagaling sa Kanya. Kung humingi ka ng kasiyahan, tanging siya lamang. Kaya sinigaw niya noon sa gitna ng mga tao, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Kaibigan, saan ba tayo lumalapit pagka tayo ay nalulungkot? At kung walang ulan, kanino ka nananalangin o kanino ka lumalapit? Di ba? Kaya pa, hindi, kung pag-aralan natin mabuti ay napakasarap namin na meron palang isang Jesus na nagsasabing, kung kayo'y nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Ito palang tanging Jesus na ito ang siyang makakapagbigay lahat sa atin ng ating pangangailangan. Napakalalim ng kahulugan nito na ipinapayag ni Jesus na siya ang tunay na pinagmumulan ng espiritual na buhay. Kaibigan, wag po natin ignore ang kanyang panawagan. Nang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ang sabi niya.
Kaya kung ikaw ay tumatawag, nangangailangan, kay Jesus lamang, kaibigan. Sa tanging Panginoong Jesus lamang. Napakarami niyang sinabi diyan na ako ang tubig, ako ang ilaw, ako ang daan. Lahat ng bagay na binanggit niya, I am the light of the world, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang puso pong ito na ginawa ng Panginoon, siya po ang gumawa niyan. Kapag wala siya dyan sa iyong puso, hindi ka po magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kasiyahan. Kaya kung tayo po ay nangangailangan ng kapayapaan, kailangan po natin ng kasiyahan, hindi po makikita sa mga bars, sa mga nightclub, sa mga material na bagay. Dahil ang lumalang sa iyo na Diyos, sa mamagitan ni Kristo, yung puso mo, ang kailangan ay nariyan siya. Kaya kung ikaw ay uhaw sa pisikal, uhaw sa pagmamahal, uhaw sa kapayapaan, uhaw sa pag-asa, uhaw sa tunay na layunin ng buhay, kaibigan, kapatid, lumapit lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi kayang punuin ng mundo ang espiritual na uhaw. Maaring marami tayong pera, pero walang kapayapaan. Sabi nga nila, nakakabili ka ng magandang kama, pero hindi ka nakakabili ng kapayapaan. Maaring sikat, pero maraming malungkot na, alam niyo po yung mga artista na nagte-testimony, na sila po ay bumabalik sa Panginoon, nagpapatotoo na katulad ni Empoy, katulad ni Piolo Pascual, sa international ng mga artista, nagpapatotoo sila, nagte-testimony sila. Isa lang po ang kahulugan niyan. Walang kakontentuhan po ang mga tao. Maaring isa ka na doon, naging isa ako doon. Hinahanap sa mga material na bagay yung kasiyahan. Pero hindi po talaga kayang punuin ng mundong ito ang espiritual na pagkauhaw natin. Marami man tayong pera, maaring sikat tayo, maaring marami tayong mga sources, pero ang sabi ng banal na kasulatan, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Sabi niya ganon, kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala. Parang tubig alat sa dagat, habang iniinom mo, lalo kang nauuhaw. Ganyan ang kasalanan sa makamundong kasiyahan. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at mawawala na yung inyong pagkauhaw. Ang pangalawa pong points or mensahe, iniimbitahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Sa verse 37b, come to me and drink. Una, ang paanyaya ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga relihiyoso, hindi lamang sa mga mayayaman, hindi lamang sa mga magaganda katulad mo o gwapo, hindi lamang sa malinis ang buhay. Ang sabi ni Jesus, anyone, lahat ng taong nauuhaw. Alam niyo po, yung salitang nauuhaw. No? Nauuhaw po tayo lahat. Ano pong kinauuhawan natin? Lumaki yung sales mo. Okay? Maraming pagkain, maraming pera, magagara, lahat ng mga bagay. Yan po yung tinutukoy ni Jesus yan na kung kayo'y nauuhaw. Kailangan nating lumapit kay Kristo. Hindi sapat ang alam natin, hindi sapat yung alam lang natin na patungkol sa Diyos. Kailangan ng personal relationship sa ating Panginoong Jesus. Kailangan nating uminom
At yan po ay paanyaya niya. Tumanggap, sumampalataya, magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang tubig ay walang silbi kung tititigan lamang. Kailangan itong inumin. Ganon din ang ebanghelyo. Kailangan tanggapin sa puso. No? Meron kang regalo na niaalay, kung hindi mo tinatanggap ay walang silbi. Magkakaroon ito ng silbi dahil tinanggap ng iba. Ang sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng umaapaw na buhay. Ayon sa verse 38, yung sabi rito, rivers of living water will flow. Ang buhay kay Kristo ay hindi tuyo. Okay? Hindi po dry. Ang buhay po sa Kanya ay may pag-asa. Ang buhay po sa Kanya ay may kapayapaan, may direksyon, may kagalakan. Kahit sa gitna ng maraming pagsubok, nakangiti pa rin. Dahil alam po niya na ang Panginoon ay laging nariyan. Ang pagpapala ng Diyos ay umaapaw. Kapag puno ang puso natin ng Diyos o tayo ay puspos ng banal na Espiritu, no? Nagiging pagpapala tayo sa iba. Nagiging instrumento tayo ng encouragement, nagiging ilaw tayo sa madilim na mundo. Praise the Lord. No? Dahil kapag puspos ka ng banal na Espiritu or ang Panginoon ay nasa iyong puso, magbabago po lahat. Yung aura, yung pag-uugali natin, yung dating walang pasensya ay humaba yung pasensya. Yung dati nating tawag yan, marites. Tayo ay nagiging marites na lang ngayon sa Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ilog ay hindi lamang para sa sarili nito. Okay? Ito po ay isang ilustrasyon ng isang ilog. Ang ilog ay hindi lamang para sa sarili nito. Dinidiligan nito ang mga halaman at nagbibigay buhay sa paligid. Ang Kristiyanong puspos ng banal na Espiritu Santo ay nagbibigay buhay sa iba. Pangapat, ang banal na Espiritu ang tunay na tubig na tinutukoy dito. Sa mga nakaraang mga pinag-aralan po natin na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, ang pinangako niya ay ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin. Ang tinutukoy naman po dito sa verse 39, ang banal na Espiritu ang tunay na buhay na tubig. Ibig sabihin yung tubig na yan, kapag tinanggap po natin, yan po yung Espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit ang kaloob ng Diyos sa mananampalataya. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang gumagabay. Siya ang nagpapabanal. Siya ang umaaliw sa iyo kung ikaw ay nalulungkot. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapanatili sa ating apoy sa Panginoon. Kung wala ang Espiritu Santo, tayo po ay madaling manlamig, tayo ay madaling sumuko sa mga problema. Madaling matuyo ang ating espiritual na buhay. Yan po yung tinutukoy dyan na kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo. Lumapit kayo at kayo'y aking bibigyan at maibsan ang iyong kauhawan. Alam niyo mga kaibigan, ngayon ko napapagtanto na ang bawat tao na naghahanap ng tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan, ang sabi ng Panginoon, pangako po yan, nabibigyan kanya ng tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan. Ngunit kapag puno tayo,
Alam mo yung punong-puno ka ng lungkot, yung yung mga stress na nangyayari sa 'di ba? Parang may bumubulong sa iyo. No? Dalawang bagay po ang naririnig natin. Tinig ng diablo at tinig ng espiritu. Kaya piliin po natin ang banal na espiritu at atin siyang inumin. Nagiging masigla po ang ating pananampalataya, ang ating pamumuhay, lumalalim ang ating relasyon. No? Kapag ka po tayo ay nanatili or lumalapit sa ating Panginoong Hesus at ipagkakalob niya ang banal na espiritu. Okay, dito po tayo sa life application. Paano natin i-apply sa ating buhay? Unang dapat nating gawin ay kilalanin ang tunay mong pangangailangan. Maaring hindi pera ang kulang sa iyo. Maaring sobra-sobra ka sa pera. O maari namang wala kang pera. Si Jesus pa rin ang kailangan mo. Pangalawa ay lumapit tayo kay Kristo araw-araw sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia at sa pagsamba. Araw po ng linggo ngayon, magsamba po tayo. Pangatlo ay hayaan mong punuin ka ng Espiritu Santo. Be filled by the Holy Spirit. Huwag mabuhay na spiritually empty po tayo. Yung walang laman, wala tayong connection sa Diyos, wala lahat, no? Huwag po ganon. Piliin po nating lumapit sa Kanya at kung magkaroon kayo kung wala kayong Bible, message nyo lang ako. Meron po akong pinamimigay na Bible. Kaya lang New Testament lang po siya. 4, maging daluyan ng pagpapala. Tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga nakakilala sa Panginoon ay magsilbing o maging daluyan ng pagpapala. Ibahagi ang pag-ibig, ang salita ng Diyos sa iba. Dadako po tayo sa ating conclusion. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang pagod, dry, at nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang magandang balita, hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Patuloy siyang tumatawag, lumapit ka sa akin at uminom. Yan po ang sabi niya. Kapag si Jesus ang naging sentro ng ating buhay, hindi na tayo mananatiling tuyot or dry. No? Magkakaroon tayo ng buhay na umaapaw, buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa at presensya ng Diyos. Maraming salamat kaibigan, kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si DJ Mordi. Pastor DJ Mordi, nagpapaalala na si Jesus lamang ang tunay na makakapawi sa uhaw ng ating mga kaluluwa. Kung kayo ay pinagpala ng mensaheng ito, maaari ninyong i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan. God bless you richly at magandang araw sa inyong lahat. Okay, dako po tayo sa ating pangalawang portion. Magandang umaga ulit sa mga kaibigan nating nandyan. Good morning. Thank you po sa pag-join. Kay Ma'am Maripas, good morning Sir Amor at sa lahat ng nanonood, sabi niya. Kay Ma'am Sherlyn, Kapulong, Australia, watching from San Marcelino. Magandang umaga po, Ma'am. And I hope you're doing good. Alam ko naman na siguro marami ka nang nabenta, no? Sige, magbenta ka lang ng magbenta. At yan po yung pangkabuhayan natin. Kaya purihin po ang Panginoon dahil lagi pong siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung wala po siya, ay wala po tayo talaga. Okay, greetings kay Ma'am Caroline, kay Ma'am Rowena Sombrito. And of course, greetings po kay Ma'am Emily
Ngayon po ay kaarawan ni Ma'am Silvestre. Ang aming former teacher ng San Marcelino, high school teacher na po namin siya noong 1985. Happy birthday po, Ma'am. Binabati ko po kayo in behalf of Batch 85 ng Santo Niño High School. And of course, greetings going out kay Matit Eyas. Sino pa yung mga nandyan sa ating mga katropang nakikinig or naka-online ngayon? Magparamdam na lang kayo. Magparamdam po kayo. Okay, and greetings ayan. Sino ba yung ano dito? Happy birthday na lang ako kay Ma'am Sylvester. Sabi ni Ma'am Emily. Okay, greetings din kay LB Manuel Stabilio and kay Mara Pascua. And of course, and hello also kay Sir Frankson Lasiste, kay Manang Remy Mina, Napoleon Isolinas, si Emil at sa kanyang butihing asawa at saka siyempre si Vivian Lardizabal Jimenio. Alright, and si Ma'am Jing nandiyan na, nabati na. At si Sir Rolando, magandang oras po at laging pakikinig. And of course kay Ma'am Maria Cecilia Buneo, kay Tess Sadang, Francisco Marical de los Santos ng San Marcelino, at kay Joey and Daisy. Ayan, si Buddy Joey Honrado and Daisy Honrado, yan sa Dagupan. And of course, kay Ma'am Josepina Presto, okay? So, Lueta Gramata. At sa lahat ng mga tropang NRC CMTU unit. Right? Si pangunguna ni Sir Rolando Maripas Bautista at iba pang mga sila Sir Jaime. Okay, magandang umaga at sana po ay patnubayan po tayo lagi ng ating Diyos. And extending the greetings also kay Ma'am Karen Tayag ng DX3L Latitude dito po sa Pampanga. Alright, kay Sir Joel Lopez, Ronnie Pajardo. And of course, greetings kay Alejandro Dupra, yan, ng Santa Fe. Chairman Alejandro Dupra, and of course kay Nida Clarion sa Manaring Nagilian, Isabela, and Robert Ibuenga dyan sa Dasol, Pangasinan, si Sir Maricar de los Santos, Master ng Linasin, San Marcelino, Zambales, and of course kay Glenn Hipolito. Hello Glenn, kumusta po dyan sa Dubai, United Arab Emirates? At of course saying hello kay Romar, aking pamangkin at saka si Rudy. And saying hello also kay IPMR Robert De La Cruz Sr. ng Aglao, San Marcelino. At yun din kay Kagawad Bernie Bautista. And saying hello kay Alfredo B. Molina. Sir, Lieutenant Alfredo. At kay David Laureta Vasquez ng Laguna. And of course, saying hello kay Maring Lilian Lilia Bribon Romualdo. Saying hello also kay Sir Rolly Serapica, Lerma Balahadja, at kay Veronica Hart Buen, Nancy Micalier na atyensya ng Bataan. And of course, saying hello kay paring Obadi Zamsor Tresado, Gilbert Caparas, Jojo Caparas, yan, Jenny Ricalde, Julius Fernandez, kay Pastor Jupiter Termoca, kay Pastor Darren Lerion, James Romualdez Caparas, and of course kay Pastor Dibo Sink, kay Alan Milan, lagi nakikinig, kay George Rakasa, kay Ma'am Lilia Diausen. Okay, and of course kay Teresa Fong Osbual. At siyempre sa mga taga-Manaring Nagilian Isabela, kay Maricel at Kuya Willie. And of course, greeting kay, ayan, may nagpop-up. Si Nora Fong ng Masinloc. Okay, greetings na rin po kay Ate Newly
mga kapatiran po dyan sa Masinloc, Zambales. Kay Ate Newly, kay sino pa yung mga ano natin dyan? Of course, kay Nora Fong. And thank you very much for listening. And send hello kay Erwin Iclarino doon sa USA. Okay, greetings din po sa iyo. And kay sino pa yung mga kaibigan natin? Pastor Sylvester De Leon. And send hello also kay Jewel Fabito Nazareno. Ayan. At kay sa Men and Ministry ng Castillejos Methodist Church. Okay, sa pangunguna ni Captain Pedro. And also sa kay Jess Giron Bajas. And of course, send hello kay Boom Loriba. Ayan. Purihin ang Panginoon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, meron pa tayong YouTube actually, yung recorded. Nandiyan naman po yung link. Okay, nakapost po yan, yung full na meron pong tawag dito yung mga greetings natin sa ating mga kaibigan. Okay, so muli po, ngayon ay araw ng Sunday. Ako po si Pastor DJ Amordi. Nagpaalala na ang Diyos na lumikha ng mundo ay siya ring Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Purihin ang Diyos at maraming salamat. God bless.